Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, John Ray Torres, Calachuchi Jr. Eduardo, Samson Aguinaldo, at Vince Martin, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3031. Sayang hindi ka nakapuntos para sa isang bagay. Wala kang laban sa akin simula pa lang. Kapag nagseryoso na ako, kahit isang sampal ay hindi mo mapipigilan. Ang tinaguriang Sword Saint ay marami lang kayang gawin. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Harvey York. To be honest, I'm quite disappointed with you guys. Hindi ka naman ganoon kalakas, pero puno ka ng pakulo. Walang saysay na magkaroon ng isang bag ng mga trick kapag wala kang kapangyarihan. Nga pala, galit na galit ba kayo sa akin kaya gusto nyo na akong mamatay? Hindi mo rin ako mapapatay. Galit na pinandilatan ni Jackknife si Harvey na nagngangalit ang mga ngipin. Hindi ko maaaring tapusin ang iyong buhay dito, ikaw na munting bastard. Ngunit ang bansang isla ay puno ng mga eksperto. Hindi mo mapipigilan kaming lahat na habulin ka. Maya-maya mamamatay ka na. Nagkibit balikat lang si Harvey. Sayang at mamamatay ka ngayon. Pagkatapos ay pinagulong ni Harvey si Jackknife sa lupa gamit ang isang sipa. Isang subaw ng dugo ang bumulwak mula sa kanyang bibig bago lumitaw ang galit na mga ekspresyon sa kanyang mukha. Si Manager York at ang iba ay kumulo din sa galit sa isang iglap. Hindi nila akalain na ang kanilang pinakamahusay na trump card ay masisipa ng ganoon lang. Paano ito nangyari? Kahit na nabunyag na ang pagkakakilanlan ni Jackknife, umaasa pa rin sila na si Harvey ay sipain sa lupa na parang patay na aso. Tapusin na natin ang katangahang ito. Tinapakan ni Harvey ang leeg ni Jackknife. Kapag namatay ka, mawawalan ng pag-asa si Akio Yashira. Tiyak na sasabihin niya sa amin ang nangyari 10 taon na ang nakakaraan pagkatapos nito. That's why, I have to send you on your way now. Nang malapit nang maglapat ng puwersa si Harvey sa leeg ni Jackknife, gumapang si Manager York mula sa lupa na nakatakip sa kanyang mukha. Tumigil ka, bulalas niya. Tumigil ka nga dyan, baliw ka. Wala kang kahihiyan. Hindi ka naging kalaban ni Master Jackknife, in the first place. You wouldn't dare say na kaya mo siyang talunin ng patas. Nagulat ka sa pagbunyag ng kanyang pagkatao. Ganyan mo nagagawang maging malakas. Paano ka pa mananalo kung hindi dahil doon? Wala kang pagkakataon. Hindi ka hahayaang manalo ng mga York ng Hong Kong sa mga kasuklam-suklam na gawain. Tapos, si Mr. Jackknife ay kay Lola York. Hindi ko hahayaang masaktan siya. Diretso ang tingin ni Manager York habang tinatakpan ang mukha. Hayaan mo siya at humingi ka ng tawad. Kung gagawin mo, iisipin kong palayain ka. Kung hindi mo ito gagawin, ikaw ay nasa malaking problema. Hindi ako nagbibiro. Gusto mo bang bitawan ko siya? Mahinahong tanong ni Harvey. Tanga ka ba o ano? Hindi mo ba narinig? Siya ay mula sa Archipelago Country. Maraming taon na siyang nagtatago sa pamilya para magkaroon siya ng pagkakataong sirain ito. And you're still here protecting her, saying she belongs to Lola York. Baliw ka ba? Hindi mo ba alam kung paano ihiwalay ang tama sa mali? Kung ganoon, mas gusto kong ibigay mo ang iyong utak sa mga taong talagang nangangailangan nito. Sumabog sa galit si Manager York nang marinig ang mga salita ni Harvey York. Alam kong sinusubukan mong gumanda, Harvey. Tama niyang sabi. Para hindi ka parusahan ng mga York ng Hong Kong, gumawa ka pa ng kasinungalingan tungkol sa pagiging espiya ni Master Jackknife para sa mga Islanders. Sinisikap mo lang na gumawa ng malalaking dahilan para sa iyong walang ingat na pag-uugali. Pero may sasabihin ako sa'yo. Hindi yun kung paano ito gumagana. Hindi mo makakamit ang iyong tagumpay sa ganitong paraan. Walang patunay kung sino si Master Jackknife ngayon. Kahit talagang taga-isla siya, naglingkod siya sa ilalim ng Yorks ng Hong Kong ng maraming taon. Hindi naman mahalaga kung tumingin siya sa amin, diba? Dahil nagtiwala si Lola York kay Master Jackknife, dapat ay tapat siyang lingkod. Dapat walang problema. Kung tatapusin mo ang buhay niya ngayon, masisira mo ang diplomatikong relasyon sa pagitan ng H country at ng island country.
Kaya mo bang pasanin ang ganoong responsibilidad? Kung tutuusin, kahit natalunin mo si Master Jackknife sa iyong mga taktika, hindi ito totoong lakas sa aking paningin. Dapat napagod ka, huwag mo akong gagawa ng aksyon laban sa iyo. Mamamatay ka kung gagawin ko. Seryosong ekspresyon ang ipinakita ni Manager York habang winuwagayway ang kanyang kamay. Isang dosenang lalaki na nakasuot ng berdeng kamiseta na pinalipad kanina ay naglakad habang nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Mas matalino sila sa pagkakataong ito. Inilabas nila ang kanilang mga baril at agad na tinanggal ang kanilang mga safety lock. Sa kanilang mga mata, walang laban si Harvey sa kanilang mga baril, gaano man siya kagaling. Hindi napigilan ni Jackknife na matawa matapos makita ang lahat ng baril na nakatutok kay Harvey. Malakas ka Harvey, pero hindi mo ako mapapatay ngayon. Walang sinuman sa Hong Kong o Las Vegas ang makakahawak sa akin habang ako ay nag-iisa sa ilalim ng proteksyon ni Lola York. Maghintay lang. Kapag dinala kita ng diretsyo sa kay Lola York, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Hihilingin ko sa kanya na ipahiram sa akin ang kapangyarihan ng pamilya para mapatay ko ang lahat ng iyong pinapahalagahan para ilabas ang galit ko. Malawak ang ngiti ni Jackknife matapos makita si Manager York at ang iba pa na nagtatanggol sa kanya. Naniniwala siya na hindi maglalakas loob si Harvey kapag nakatutok sa kanya ang lahat ng baril. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey bago tumingin kay Manager York. Hindi ako mapakali na ulitin ko, Manager York. May selective memory ka ba o ano? Sa tingin mo mahalaga sa akin ang isang matandang babae. How dare you? Marahas na umiling si Manager York habang tinuturo ang ilong ni Harvey. How dare you continue to insult Lola York like that? Walang magliligtas sa iyo. Deserve mo talagang mamatay. Sa huling pagkakataon sasabihin ko ito sa iyo. Bitawan mo si Master Jackknife ngayon din. Wala kang karapatang parusahan siya. Hindi ka karapat-dapat. Nakangiting sumulyap si Harvey kay Manager York. Dahil palagi mo akong tinatanong tungkol dito. I think may ipapakita ako sa iyo. Eto na siya. Proud na napangiti si Manager York at ang iba pa nang marinig nilang sumuko si Harvey. Ngunit sa sumunod na sandali ay buong lakas na tumapak si Harvey. Kasabay ng isang malakas na tunog ng pag-crack, naputol ang lalamunan ni Jackknife nang dumura siya ng dugo mula sa kanyang butas ng bibig. Namatay siya sa isang iglap. Pagkatapos, sinipan ni Harvey ang isang katawan patungo kay Manager York bago nagpakita ng kalmadong ngiti. Kunin mo siya at umalis ka na. Hindi na kailangan magpasalamat. It's not worth mentioning anyway. Patay na si Jackknife. Kahit sa kamatayan, makikita sa mukha niya ang pagkabigla, galit, at pagkasuklam. Hindi niya akalain na mamamatay siya sa kay Harvey York pagkatapos ng maraming taon ng pagpaplano at pagtatago. Nagbigay pa ng babala si Manager York para sa lugar ni Lola York. Tiyak na si Harvey ay hindi gagawa ng anumang katangahan sa puntong ito, kahit na siya ay napakatapang. Ngunit wala siyang pakialam sa lahat. Napakabigat ng kaaway. Kung hindi mamatay si Harvey, siguradong babagsak ang Island State. Isang flash ng ilaw ang kumislap sa mga mata ni Jackknife. Bukod sa galit at puot, napuno din siya ng pag-aalala. Nakatagilid ang kanyang ulo bago namatay sa mga bisig ni Manager York. Napakalakas ng lugar ni Jackknife. Ang dating pinakamahusay na miyembro ng pamilya. At ang dating pinuno ng Shindanwei. Ang Diyos ng digmaan. Isang sword saint. Namatay siya. Ganun lang. At si Harvey ang nagbali ng kanyang leeg sa kalahati matapos siyang mapahiya. Nanatiling tahimik si Manager York at ang iba pa. Hindi nila inaasahan na maglalakas loob pa rin si Harvey na gawin ang bagay na ito pagkatapos na bigyan ng babala. Saan ba nakuha ni Harvey ang tapang na ito? Kahit si Queen York ay hindi makapagsalita. Alam niyang lalala ang mga bagay mula doon. Pagkatapos ng lahat, ang pagpatay kay Jackknife ay nangangahulugan ng pakikipaglaban kay Lola York. Patayin siya. Ipaghiganti si Master Jackknife. Bulalas ni Manager York sa pamamagitan ng paghiling ng kanyang mga ngipin, barilin niyo siya ngayon.
Alam na alam ni Manager York na malalagay siya sa malaking problema kung hindi niya matalo si Harvey. Alam din ito ng mga lalaking nakasuot ng green shirt. Agad nilang itinaas ang kanilang mga baril at hinayla ang gatilyo, ganap na naghanda upang labanan si Harvey hanggang sa kamatayan. Bang, bang, bang! Unang nagpaputok ang lalaking nakatayo sa likod ni Harvey. Isang barrage ng mga bala ang mabilis na lumipad diretso kay Harvey. Sampal, ginalaw-galaw ni Harvey ang kanyang katawan, mabisang nakaiwas sa mga bala bago sinampal ang likod ng palad sa lalaki. Habang pinalipad ang lalaki, nahulog ang baril sa palad ni Harvey. Pagkatapos, mahinahon niyang hinayla ang gatilyo sa ilang direksyon. Ilang malalakas na putok ng baril ang umalingaw bago ito makuha ng ibang lalaking nakaberde. Agad silang bumagsak sa lupa na nakatakip sa kanilang mga binti o braso, na nanginginig. Sa isang kisap mata, kalahati ng mga lalaki ay nakahandusay na sa lupa na wala ng lakas para lumaban. Ang natitirang mga tao ay likas na umatras. Gusto nilang lahat na patayin si Harvey, ngunit hindi sila mangangahas na gumawa ng anumang bagay na walang ingat sa puntong iyon. Napagtanto nila na hindi sapat ang mga baril para malabanan si Harvey. Nang makita ang tanawing iyon, nanginginig si Manager York bago sumigaw sa galit. How dare you retaliate, Harvey? Tumigil ka sa pakikipag-away, sumuko ka na habang kaya mo pa. Alam namin na magaling kang manlalaban Harvey, pero wala kang respeto kay Manager York dito. Kilala mo pa ba kung sino siya? Ang mga taong naglilingkod sa ilalim ni Lola York ay hindi lamang para sa palabas, alam mo ba yun? Mayroon silang ganap na kontrol sa Hong Kong at Las Vegas. Kung patuloy mong lalabanan si Manager York ng ganyan, mawawalan ka ng pagkakataong makaalis sa sitwasyong ito. Nakatulong ako sa iyo na makitungo sa mga espiya mula sa Island Nation, mahinahong sabi ni Harvey York. Okay lang kung hindi ka magpasalamat. Pero, dito ka nagalit sa akin for some reason. Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob na patayin ka. Kailan nagkaroon ng karapatang manghimasok ang mga tagalabas sa aming pamilya Harvey? Malamig na bulalas ni Manager York. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng pagsali sa iyong sarili? Meron ka ba? Lumuhad ka o ipapakalat ko ang tropa ko para lang harapin ka. At kapag natapos na ako sa iyo, mamamatay ka ng walang libing. Nagbabantang inilabas ni Manager York ang kanyang telepono, handang mag-dial ng isang tiyak na numero. Simula kailan nagkaroon ng karapatang magpakitang gilas ang isang kasambahay sa ngalan ng mga York ng Hong Kong? Isang mahinahon ngunit marangal na boses ang maririnig. Sa paglingon ng lahat, nakita si Marcel York na nakasuot ng suit habang naglalakad sa daanan ng bundok, na naka-cross arms sa likod niya. Sa oras na ito, hindi siya nagdala ng sinuman, na parabang masayang namamasyal sa parke. Gayunpaman, isang hindi masabi na upperclassman na aura ang lumalabas sa kanyang katawan. Mahinahon siyang naglakad patungo kay Harvey bago malamig na sumulyap kay Manager York at sa mga tauhan nito. Para sa kapakanan ni Lola York, papakawalan kita pagkatapos mong mabali ang braso mo. Panginoon York, si Manager York ay nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon habang bahagyang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kaya niyang ipagmalaki ang lahat ng gusto niya dahil suportado siya ni Lola York. Ngunit hindi siya maglakas loob na gawin ito sa harap ng kanyang sariling Panginoon ng pamilya. Noon, ayaw din niyang mabali ang kanyang braso. Dapat mong malaman na nandito rin ako sa utos ni Lola York. Bulalas ni Manager York pagkatapos ng malamig na panunuya. Bilang pinuno ng pamilya, okay lang kung hindi mo gagawin ang mga utos niya. Pero, gusto mong putulin din ang mga braso ko. May balak ka bang awayin si Lola York dito? Hindi ba pwede? Mahinahong sagot ni Marcel. At saka, baka nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Akala mo talaga ipaglalaban niya ako para sa isang maid na katulad mo. Kahit gaano ako kamasungit anak niya pa rin ako. Kahit gaano ka kakaya, isa ka pa ring lingkod. Isang braso. Ngayon, kung patuloy kang kumilos dito, ipapabali ko silang dalawa. Ang hindi mapigil na galit ni Manager York ay lumakas ang loob matapos makita si Marcel na napakawalang galang sa kanya.
Alam ko kung gaano kahose ang iyong katayuan, Lord York. At alam ko na ang iyong mga salita ay may napakalaking bigat. Ngunit, direkta kaming nag-uulat sa ilalim ni Lola York. Hindi kami nakikinig sa iyo. Hindi mo kami pwedeng utusan ng ganito. Ang bastos na ito, si Harvey, ay magbabayad para sa pagpatay kay Jackknife. Kung pakakawalan mo kami pagkatapos ibagsak si Harvey, maaari ka pa ring manatili bilang Panginoon ng pamilya. Ngunit kung patuloy kang nakikialam sa aming mga gawain, kapag si Vince York ang naging bagong pinuno sa kaarawan ni Lola York, huwag mo kaming sisihin sa susunod na mangyayari. Palagi akong mananatili bilang manager ng pamilya. Ikaw naman, ilang araw na lang ang natitira bilang master. Pabaya talaga si Manager York noon. Ang kanyang tono ay mas nananakot kaysa dati. Anong susunod na mangyari? Dapat ko bang ituring ang tono na iyon bilang banta sa iyong Panginoon? Anong klaseng manager? Very impressive. Kabanata 3035. Boom! Agad na sumabog ang isang aura ng karahasan ng humakbang pasulong si Marcel York. Nagkalat na mga bato at buhangin na lumilipad kung saan-saan. Ang lahat ay hindi maiwasang mapapikit. Ang mga lalaking nakasuot ng berdeng kamiseta ay kinurot ang kanilang mga dibdib habang sila ay umatras ng isang hakbang. Biglang tumalsik ang dugo sa kanilang mga bibig nang walang anumang babala. Halos sabay-sabay na bumigay ang mga binti ni Manager York bago niya ibinagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa. Parang hindi niya gustong lumuhod. Masyadong nakakatakot ang aura ni Marcel. Parang dinudurog ito ng bundok mula sa itaas. Walang paraan para pigilan niya ang sarili sa puntong iyon. Malakas si Marcel, overpower. Si Jackknife mismo ay medyo kahanga-hanga. Ngunit ang misteryosong aura ni Lord York ay ginawa siyang tunay na walang kapantay. Nawalan ng kulay ang mukha ni Manager York sa isang iglap ng tumulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Si Harvey ay sumulyap kay Marcel. Alam niyang hindi basta-basta ordinaryong tao si Marcel, pero nagawa pa rin niyang maliitin ito. Ligtas na sabihin na lahat ng matataas na klase mula sa 5 nakatagong pamilya ng Country H at nangungunang 10 pamilya ay pambihira, kung tutuusin. Lumilitaw na napatunayan ni Marcel ang isang bagay. Handa siyang ipaglaban ito laban kay Lola York. Nag-cross arm si Marcel at pinandilatan si Manager York na nakaluhod sa lupa. Sabihin mo sa akin, anong sunod na mangyayari? Ako. Paumanhin, Lord York. Si Manager York ay natakot sa kamatayan. Hindi mapigil ang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Malaking pagkakamali ang ginawa ko. Patawarin mo ako. Iiwan ko ang halimbawang ito. Iniisip ni Manager York na walang kapangyarihang makipaglaban si Marcel dahil mukha siyang magalang at magiliw. Ngunit nang ilabas ni Marcel ang kanyang kapangyarihan, malinaw na naramdaman ni Manager York ang pagkakaiba sa pagitan nila. Wala siyang pagkakataong lampasan si Marcel kahit nasanayin niya ang buong buhay niya. How dare you disrespect your superior ng ganito? Hindi namin kailangan ng mga katulad mo. Ngumisi si Marcel bago humakbang pasulong. Agad na lumipad ang mga nagkalat na bato. Puff, puff, puff. Ang 12-dosenang mga lalaking nakaberde ay nahulog lahat sa lupa, na paralisa. Naramdaman ni Manager York ang malamig na panginginig mula ulo hanggang paa. Nakakita na siya ng mga taong namatay noon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang tao na pumatay ng casual. Iyon ay walang malasakit. Masyadong malupit iyon, parang may mga langgam na tinatapakan sa gilid ng kalsada. Alam mo ba kung bakit buhay ka pa? Mahinahong sabi ni Marcel. Nais kong magpadala ka ng salita kay Lola York. Si Harvey York ang aking pinarangalan na panauhin. Nang walang pahintulot ko, walang sinuman ang may karapatang paalisin siya sa Hong Kong nang walang pahintulot ko. Hanggat nabubuhay ako, maaari lamang manatili si Vince York bilang young master. Naiintindihan mo ba kung kanino ka dapat lumuhod, lingkod? Namilog ang mga mata ni Manager York sa gulat. Naiintindihan ko. Dahan-dahan niyang sagot. Malaking pagbabago ang ginawa ni Harvey para sa pamilya. Bilang mahalagang bisita ko, tretuhin mo siya gaya ng pakikitungo mo sa akin.
Baliin mo ang iyong mga kamay at umalis ka kaagad dito. Nakaramdam ng paninindig ng balahibo si Manager York sa buong katawan matapos marinig iyon. Hindi siya maglalakas loob na labanan si Marcel, at hindi rin siya maaaring magrebelde. Ang tanging nagawa lang niya sa mga sandaling iyon ay ang paghiling ng kanyang mga ngipin at ang paghampas ng dalawang kamay sa lupa. Napuno ng puot ang mga mata ni Manager York nang matisod siya sa golf course na may belang braso. Pinikit ni Marcel ang kanyang mga mata sa bangkay ni Jackknife. Mukhang makakapagsalita na si Akio Yashiro. Nung hapon pagkatapos mahawakan si Jackknife, lumitaw si Harvey York sa Mary's Hospital. Ito ang pinakatanyag na pribadong ospital sa Hong Kong na nasa ilalim din ng Yorks ng Hong Kong. Bukod sa advanced na teknolohiya at isang grupo ng mga dalubhasang medikal na kawani, ang pinakamahalagang bahagi ay ang hukbo ng pamilya ay nakaistasyon dito, na ginagawang madali ang pamamahala. Ang St. Reese ng York ang namamahala sa lugar, at syempre si Julian York ang pinuno. Si Akio Yashiro ay walang malay mula nang dalhin sa Hong Kong. Sadyang inilagay ni Julian si Akio sa itaas na palapag at doon inilagay ang marami sa kanyang mga tauhan. Walang kahit isang langaw ang makapasok o makalabas sa lugar na iyon. Pagpasok pa lang ni Harvey sa ospital ay ramdam na niya ang maraming mata na nakatingin sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Ang titig na iyon ay puno ng hindi masabi na puot at pagkamuhi. Kahit hindi tumitingin sa mga taong nanlilisik sa kanya, kitang-kita niyang mga assassin sila mula sa island country. Alinman sila ay mula sa Shindan Wei, o sila ay inupahan sa mataas na presyo. Siyempre, ang iba pang 5 royal families at 5 martial arts schools ay dapat nakasangkot din dito. Ngunit dahil ito ay Hong Kong, at si Akio ay nasa kamay ng kaaway, ang mga taong iyon ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Hindi nag-abalang na ilabas ni Harvey ang mga daga. Hinihintay na lang niyang sumulpot si Julian sa pasukan. Likas na nararamdaman ni Julian ang mapaghiganti na mga tingin sa paligid niya. Tumawa siya ng mapait matapos makitang sumulpot si Harvey. Alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay ko nitong mga nakaraang araw? Ito ay sapat na masama na ako ay tretuhin tulad ng isang outcast sa Hong Kong at Las Vegas sa mga social circle pagkatapos kong labanan si Vince York. Ngunit ang pagprotekte kay Akio ay mas mahirap kaysa sa pagpatay lamang sa kanya. Natalo ko ang hindi bababa sa 50 taga-isla sa loob lamang ng isang araw. Mga ninja, assassin, onmyoji, swordsman. Ang mga taong ito ay may walang katapusang mga trick. Nasa kanila ang lahat, halos imposibleng pigilan sila. Maaari silang magpanggap na kahit sino at makalusot din. Ang pinakamabaliw ay ang isang assassin na binabali ang kanyang sariling kamay bago pumasok sa loob, na nagpapanggap na isang ordinaryong pasyente. Tumingin siya sa sahig sa itaas ng 3 beses. Nabitawan ko ito pagkatapos kong maramdaman na may mali dito. Salamat sa Diyos para doon. Baliw talaga ang mga taga-isla, sa totoo lang. Hindi ko alam kung sinusubukan nilang iligtas o patayin si Akio sa pagkakataong ito. Dinala ni Julian si Harvey sa isang hiwalay na opisina. Maaaring tingnan dito ang anumang footage sa surveillance camera sa itaas. Para sa mga taga-isla, mas maganda kung mailabas nila si Akio. Sabi nga, kung imposible para sa kanila, hindi sila magdadalawang isip na patayin siya. Mahinahong sagot ni Harvey. Kaya kailangan mong makakuha ng mas maraming tao dito. Kailangan nating siguraduhin na mabubuhay si Akio hanggang sa birthday party ni Lola York. Natigilan si Julian. Pwede mo bang pakiusapan si Akio? Tumango si Harvey. Ang suporta ni Akio, ang kanyang Panginoon, pati na rin ang dating Panginoon ng Shindan Wei ay nakaharap ko. Nakaharap mo. Natigilan si Julian matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Nagbibiro ka siguro, Sir York. Hindi natin alam kung sino ang guro ni Akio Yashiro. Kahit nagawin natin, dahil siya ang naunang pinuno, siya ay dapat na isang war god at pati na rin isang sword saint, para sabihin ang hindi bababa sa tama. Paano ka nagkaroon ng ganyan na makaharap siya sa loob lang ng isang araw? Hindi ka man lang lumabas ng Hong Kong, di ba?
Hindi ka rin umalis. Hindi ko ito hinanap. Lumapit siya sa akin kaya inalagaan ko siya. Kilala mo rin siya. Siya si Jackknife, ang lalaking nagtatago sa likod ni Lola York sa loob ng maraming taon na ngayon. Natigilan si Julian York nang marinig ang pangalang iyon bago siya nagpakita ng ganap na hindi paniniwala. Si Jackknife ay isa sa mga pinagkakatiwalaang subordinate ni Lola York. Nakaharap na niya ang maraming tao na lantaran at palihim na laban kay Lola York. Isa rin siya sa pinakamatapat na taga-suporta ni Vince York at isa siyang pangunahing pinagmumulan ng lakas para sa kanyang pangkat. Gayunpaman, siya rin ang dating pinuno ng Shindanwei. Maging si Julian na medyo bukas ang isipan ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Bakit ako magsisinungaling sa iyo tungkol dito? Tinapik ni Harvey York ang balikat ni Julian. May jackknife pa rin ang mga taga-isla, kaya naman tumanggi silang kumilos noon. Pero ngayong patay na siya, tiyak na matatakot sila na mabuksan natin ang bibig ni Akio para kumuha ng impormasyon tungkol sa nangyari isang dekada na ang nakakaraan. Kaya't gagamitin nila ang lahat ng kanilang lakas para iligtas si Akio o patayin siya ng tuluyan. Mayroong hindi bababa sa 100 mga eksperto na mga taga-isla sa labas. Mag-iingat ka. Kung patuloy kang magtrabaho ng maayos, iyon ay maituturing din na isang mahusay na tagumpay. Naiintindihan ko. Lahat ng York Guards ay papupuntahin ko dito kaagad. Huminga ng malalim si Julian. Natural na naiintindihan niya kung gaano kahalaga para kay Akio na mabuhay hanggang sa birthday party ni Lola York. Kung makumpirma niya iyon, natural na pupurihin siya ni Marcel York sa kanyang pagsusumikap. Matapos ituro ang ilang pinaghihinalaang tagwan ng mga taga-isla, tinapik muli ni Harvey ang balikat ni Julian bago sumakay ng elevator papunta sa itaas na palapag. Pagkatapos ay nakarating siya sa kwarto ni Akio. 12-12 ng mga tao ang ganap na nakapalibot sa lugar na ito. Kahit na langaw ay hindi makakapasok ng hindi napapansin. Literal na nakatali si Akio sa kanyang kama na may inilagay na swero, na tinitiyak na mabubuhay siya. Nagpi-play ang balita sa TV sa harap niya kaya hindi siya magpapakamatay dahil sa inip. Kalmadong napangiti si Harvey sa nakita. Hindi nakuha ni Marcel ang sinuman upang ganap na mawalan ng kakayahan si Akio, ngunit ang kanyang swero ay medyo may halo na sedative dito. Ito ay sapat na para sa isang dalubhasa tulad ni Akio na manatiling tahimik. Wala siyang lakas para tumayo sa puntong ito. Si Akio mismo ay hindi makakaalis sa lugar na ito. Magandang hapon, Ginoong York. Ano ang nagdadala sa iyo dito ngayon? Iminulat ni Akio ang kanyang mga mata matapos maramdamang may ibang tao sa silid. Isang pilit na ngiti ang makikita sa kanyang mukha pagkatapos noon. Kakaiba talaga kayo. Kinaladkad mo ako dito mula sa island country, pero hindi ka man lang nagtanong, ni hindi mo ako pinaplanong patayin. Ano ang silbi ng paghawak sa akin dito? Hindi ka ba maaaring maging mas direkta? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Tumawa si Harvey York at mahinahong sumagot. Una, kailangan nating tiyakin na wala kang paraan. Magsasalita ka lang kapag alam mong ito ang pinakamabuti para sa iyo. Nanliit ang mga mata ni Akio Yashiro matapos marinig ang mga salita ni Harvey. I don't understand what you mean by that, aniya bago nagpakita ng mahinang ngiti. Wala lang talaga, ngumiti pabalik si Harvey, pero may sasabihin sana ako sayo. May pinatay ako kanina lang. Jackknife ang pangalan niya. Galit na napaupo si Akio matapos marinig ang pangalang iyon. Subalit dahil sa kanyang pagpipigil, ang kanyang katawan ay itinapon pabalik sa kanyang kama. Matapos ang ilang sandali ng pagkabigla, napabuntong hininga si Akio. I wouldn't believe it kung may nagsabi sa akin ng ganyan. Pero dahil ikaw yun, may tiwala ako sayo. Paano ilalantad ng aking amo ang kanyang sarili? Ginamit niya ang kanyang Zephyr Slash matapos niyang malaman na hindi niya ako matalo, mahinahong sagot ni Harvey. Mapait na tumawa si Akio. Itinago ni Master ang kanyang sarili sa Yorks ng Hong Kong sa loob ng 20 taon, na hinahasa ang kanyang mga kasanayan upang itago ang kanyang pinagmulan ng Shindanwei.
Pero in the end, parang bumagsak pa rin siya. Simula nung pinatay mo siya, siguradong maraming tao ang gusto ng buhay ko. Tumawa si Harvey. Nandito siguro sila para iligtas ka, hindi ba? Napabuntong hininga si Akio. Kung naririto pa siguro, ang aking buhay ay magiging isang bagay na mahalaga. Ngunit dahil namatay na siya, nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Maraming halaga ang babayaran para mailigtas ako. Kahit na, mas madali ang pagpatay sa akin. Kung ako ay mamamatay, hindi marami ang hahantong dito. Walang sino man ang makakapag-verify sa insidente. Nag-thumbs up si Harvey kay Akio. Matalino, gaya ng inaasahan mula sa isa sa 10 Sword Saint. Alam mo kung paano gumagana ng maayos ang mga taga-isla. Pero curious pa rin ako. Hindi ba kayo lahat ay nasa Bushido spirit na bagay? Hindi mo ba naisip na sumama sa iyong Panginoon matapos marinig na patay na siya? Natawa si Akio sa sarili. Iyan ay mga salita lamang na ginagamit upang dayain ang mga kabataan. Nakita mo na ang mga nakatataas sa Archipelago State. Sa tingin mo ba magpapakamatay sila pagkatapos ng isang kabiguan? Kung ganoon ang kaso, ang buong bansa ay may iwan na walang boss ngayon. Nakita ko, napahanga si Harvey. Walang hiya talaga kayo. Pinatrabaho mo ang iyong mga alipin na may kalokohan ng espiritu ng Bushido. At saka ka tumakas sa takot kapag nasa panganib ka. Hindi ito takot. We are just planning ahead to utilize our bodies later. Mahinahong sagot ni Akio, tama yan Mr. York. Kung nandito ka lang para pangaralan ako, dapat tumigil ka na. Kung nandito ka para magtanong, basta masisiguro mo ang kaligtasan ko, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Gaano ka prangka, sagot ni Harvey. Basta sagutin mo ng tapat ang mga tanong ko, hindi kita papatayin. Number 1. Ikaw ang pinuno ng kasawian, si Rin di ba? Oo, siguradong sagot ni Akio. May matatag na tingin sa mga mata ni Harvey York. Nahanap mo ba ang organisasyong iyon? Oo at hindi. Unti-unting inalala ni Akio Yashira ang kanyang mga alaala. Naganap ang aksidente noong Great Recession ng Island Nations. Nagsimula ng digmaan ang mga nakatataas at sinubukan nilang samantalahin ang larangan ng digmaan ng H country. Pero, iba ang panahon noon. Ang bansang H ay tumaas ng husto. Ang bansang ito ay hindi kasing unlad ngayon, ngunit hindi rin ito isang bansa na maaaring samantalahin ng mga bansang archipelagic. Nagpasya ang mga nakatataas na harapin ang ilan sa mga nangungunang tao ng bansa H kung gusto nilang gumamit ng puwersa laban sa bansa H. Mula sa palasyo, industriya ng negosyo, mayayamang pamilya, at siyentipikong komunidad. Sa madaling salita, lahat ng outstanding sa larangang iyon ang target namin. Ang pagbuo ng organisasyong kasawian ay upang harapin ang mga taong iyon sa pamamagitan ng isang aksidente, na sumisira sa kaayusan ng pampulitika ng bansa H, at kalagayang pang-ekonomiya sa proseso. Ang mga miyembro ng organisasyon ay binubuo ng mga tao mula sa 5 royal families at sa 6 martial arts schools. Ako ay binyansagang pinakabatang Diyos ng digmaan ng bansa noong panahon ko. Natural, ako ay nahalal upang maging pinuno ng organisasyon. Naging malamig ang tingin ni Harvey. Nakita ko. 20 taon na ang nakalilipas, ang nangungunang ilang kandidato mula sa bansa H ay karaniwang namamatay sa mga mahiwagang aksidente. Iyon lang ang ginagawa mo. Tama iyan. Kinilala ni Akio ang claim ng walang pag-aalinlangan. Pinangalanan akong Rin pagkatapos kong maging pinuno ng kasawian. Dahil kinuha ko ang posisyon, natural na kailangan kong gawin ang trabaho. Pinatay ko ang humigit kumulang 50 nangungunang kandidato ng iyong bansa noon. Ako ay medyo matagumpay sa aking kapanahunan. Isang mapagmataas na tingin ang bumungad sa mukha ni Akio nang magsalita siya tungkol sa kanyang hindi pangkaraniwang tagumpay. Hindi ko pinatay ang mga taong ito ng basta-basta. Pinatay ko sila base sa kontratang natanggap ko. Ang sabi, kahit na hindi ko sila patayin, mamamatay sila sa kamay ng kanilang mga kaaway. Ginagawa ko lang ang maruming trabaho para sa iba. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Tama ka, every era has a conflict of interest, sagot agad ni Harvey.
Kung saan may alitan, laging may pagdanak ng dugo. Isa ka lang sandata, pero may sarili ka pa ring kalooban. Pinatay mo ang lahat ng hindi dapat namatay. Ito lang ay sapat na para makulong ka habang buhay. Nagkibit balikat si Akio. Alam na alam niya ang kanyang ginagawa. Hindi tinanong ni Harvey si Akio kung anong uri ng mga kontrata ang natanggap niya, ni hindi niya tinanong kung sino ang pinatay niya. Sa ganoong paraan, hindi mapipilitan si Akio na tapusin ang buong pag-uusap. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita si Harvey, "Sige. Oras na para sa pangunahing paksa. 10 taon na ang nakalipas, pinatay mo ang bagong silang na sanggol ni Marcel York." "Tama," sagot ni Akio pagkaraan ng ilang sandali. "Sa teorya, ayon sa aming paniwala ng mga kasawian, ang mga bagong silang ay tila hindi isang angkop na target sa amin. Noong panahong iyon, halos 10 taon nang naging Panginoon ng pamilya si Marcel. Siya ay nasa kanyang kalakasan. Ayaw namin siyang guluhin, ngunit ang aking Panginoon ay nagtatago na sa pamilya noong panahong iyon. Simula noong inutusan niya ako, wala akong ibang choice kundi kumilos." Kabanata 340. Siyempre, hindi ako masyadong naghahanda para sa bagong sanggol. Isang simpleng pagbangga ng sasakyan lang ang kailangan ko. Tagumpay ang plano. Kamamatay lang ng sanggol. Ginagalit pa rin ako nito hanggang ngayon. Wala akong gaanong integridad, ngunit ang pagpatay sa isang sanggol ay lampas sa akin. Mula sa araw na iyon, binuwag ko ang kasawian at nagsimulang gamitin muli ang aking lumang pangalan. Sinabi ba sa iyo ng iyong amo kung bakit niya naisip ang gawin iyon? Tanong ni Harvey York. Ginawa niya. Inihayag ni Akio Yashira ang isang pambihirang pahayag. Gusto niyang mangyari iyon. Sa ganitong paraan, ang pinuno ng sambahayan ay magiging scapegoat para sa pangyayaring iyon. Magiging ganap na magulo ang pamilya. Natigilan si Harvey. Halos sigurado siya na ang pinuno ng bahay ang nasa likod ng buong pangyayari. Ang mga taong higit na nakinabang sa pagkamatay ng anak ni Marcel York ay walang iba kundi si Vince York, ang young master na kabilang sa pinuno ng bahay. Ngunit inihayag ni Akio na si Jackknife ang mismong humiling ng pagpatay. "May proof ka ba?" tanong ni Harvey pagkatapos ng mahabang paghinto. "Alam ko, hanggat masisiguro mo ang aking kaligtasan, maipapakita ko ito sa iyo." Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Akio. "Ito lang ang kondisyon ko." Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata bago iniba ang usapan. "Pag-usapan natin ang ilang iba pang mga bagay. Ang iyong Panginoon ay nagtago ng kanyang sarili sa pamilya sa loob ng maraming taon. Bakit? Bakit kailangan nyo ng bagong panganak?" Napabuntong hininga si Akio. "Sinabi niya sa akin na ang bansa H ay mayroong nangungunang 10 pamilya, 5 nakatagong pamilya, at 4 na haligi. Lalong lalakas ang kapangyarihang ito habang lumilipas ang panahon. Tiyak na tatayo ang bansa H sa tuktok ng mundo kapag nangyari iyon. Ang tanging paraan upang matigil ito ay ang lumikha ng mas maraming kaguluhan sa loob ng bansa mismo. Iyon ang dahilan kung bakit pinili ni Master ang mga York ng Hong Kong. Gusto niyang kontrolin ang pamilya mula sa loob, pipilitin ang Hong Kong at Las Vegas na mapalayo sa Country H. Sa paggawa nito, sisiklab ang digmaang sibil, at mawawala ng malaking kapangyarihan ang bansa sa proseso. Si Marcel ang pinakakilala sa 4 na magkakapatid. Sa isang maikling sandali, pinatahimik niya ang boses ng lahat ng iba pa sa pamilya. Kung magkakaroon siya ng anak, siguradong matatag ang kanyang posisyon. Imposible ang panloob na salungatan kung iyon ang kaso. Iyon ang dahilan kung bakit pinlano ng aking Panginoon ang pangyayari 10 taon na ang nakalilipas. Ginawa niya, noong mga panahong iyon, hinihila niya ang mga string upang mapamahal si Lola York kay Vince. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng mas magandang pagkakataon na kunin ang posisyon bilang bagong pinuno. Marami siyang inayos para mapalapit si Vince sa maraming taga-isla na nagbigay sa kanya ng lakas at mapagkukunan bilang kapalit. Sa madaling salita, si Master ang dahilan kung bakit mabilis na umangat sa kapangyarihan si Vince. Pero kung si Vince ang pumalit bilang bagong pinuno, tapos lalabas na talaga siya.
Sa wakas ay naunawaan na ni Harvey ang kanyang plano sa puntong ito. Mapapahamak si Vince na mabigo sa pag-iisa ng bansa H sa kanyang hiniram na kapangyarihan. Sa kalaunan ay magiging figurehead siya para sa iyong bansa na kontrolin ang Hong Kong at Las Vegas, na tinitiyak ang karagdagang pagkawasak ng Country H. 20 whole years, for this one plan only. Kahit na ang mga bagong silang ay kinaladkad sa sitwasyon. Walang hiya talaga kayo.